Hello Collective. Another timeless reading po tayo. No? So this time gagamitin ko yung favorite deck ko kahit na luma na siya at marumi. Yan. Marami akong bagong decks pero palagi akong bumabalik dito sa deck na to. Kaya pagpasensyahan nyo na. Kung marumi na yung mga gilid niya kasi sobrang tanda na nito. Babanggitin ko yung mga signs na nakikita ko sa cards pero hindi ibig sabihin nun na para dun lang sa mga signs na nakita ko sa cards itong reading na ito. Kahit naman ano pong zodiac sign ninyo, ha? Justice card reverse. This is Libra energy. Emperor is Aries energy. Devil card reverse. This is Capricorn. So, nakakita ako ng success dito. Ano, you have the Emperor, you have Queen of Pentacles, and you also have the Nine of Pentacles. Para sa akin, meron kang something na ikaka-proud mo sa sarili mo. It could be na meron kang gagawin and magiging successful talaga kung ano man itong gagawin mo. It could be related to work. It could be a project. No? It could be an investment. For some of you, ito na yung sign na magkakaroon ka ng financial independence. No? Nakakita rin ako ng promotion para sa iba sa inyo. So, kung halimbawa na meron kang tina-target na position, meron kang tina-target na company, bracket ng income, salary, promotion, ayan. Ito yon yung nakikita ko. So, merong mga rewards dito for sure. Kaya nga sabi ko, in terms of pera, in terms of career, in terms of investment, maganda kasi may rewards. Okay? Possible lang na mahirapan ka pagdating sa mga legal process na kailangan mo o baka something na related to sa baka related sa mga requirements, related sa mga papeles, no, mga legal documents or legal process na maaaring ma-delay or mahirapan ka dyan sa pagpoproseso niyan or pagpa-file, okay? Yes, nakakakita ako ng new offer, opportunity sa'yo, kaya nga maganda in terms of career, in terms of job application, in terms of investment, sa pera, opportunity, maganda. Except for traveling abroad, ha? Sabi ko nga, baka yung iba sa inyo, kung halimbawa, ang goal ninyo is mag-travel, mag-migrate or mag-abroad, pwedeng doon kayo bumagal. So, sabihin natin, pwede magkaroon ng delay dahil nga mahirapan sa pagpa-process, especially sa mga legal documents, no? So, sa tingin ko lang, yung iba sa inyo, kung nag-i-aim kayo na makatravel na sa ngayon, ASAP, mukhang hindi pa. Okay? O, tsaka kung sakali man na, halimbawa, pumunta ka, baka alam mo yun, hindi ka rin mag-succeed doon sa pag-alis mo and eventually hindi ka makatagal, baka bumalik ka rin, umuwi ka rin agad. Kasi meron ditong something na sinasabi na hindi pa talaga ito pang permanent or pang long term eh. Or maybe ito yung sinasabi na sobrang bagal ng proseso. Baka matagalan sa pagpa-process ng mga requirements, sa mga legal documents, no?
So, in terms of love life, person na kakonect mo, yun na nga sabi ko, pwedeng may Libra, may Aries dito, may Capricorn, or may mga fire, other earth signs, no? Pero kahit naman po anong sign, as long as nakaka-relate po kayo. By the way, kung gusto nyo po ng private reading sa akin, kung gusto nyo mag-book, mag-inquire, kung sa YT kayo nanonood, palagi ko naman pong isinusulat sa description. Description, yan po yung mga nakasulat sa ibaba ng video. Basahin nyo, nandyan po yung link. Itatap nyo lang yan or ikiklik nyo yan, mapupunta na po kayo dun sa aking one and only official FB page, Purple Teen. May check sa dulo, which means meta-verified. Yun lang ang nag-iisang Purple Teen FB page ko, original. Kaya pag walang check sa dulo, hindi po ako yun. Mag-ingat po kayo sa mga fake scammers na gumagaya sa page ko, nagpapanggap na ako. Tandaan nyo, never po akong magre-reach out sa inyo para mag-message, mag-add friend, para mag-offer or manghingi ng kahit ano, especially pera. Kaya wag kayo mag-entertain ng mga ganun. Kahit sa ang platform pa po yan. Kayo po yung mag-PM sa akin kung balak nyo mag-book. Or nilalagay ko po sa comment section nakapin dyan. Itatap nyo na lang, mapupunta na po kayo dun sa FB page ko, tapos pwede nyo na po akong i-PM doon. Okay? And kung nagugustuhan nyo naman po yung mga products na ginagamit ko rito sa kahit na anong video ko po or yung mga sinusuot ko kagaya po nito, ito po ay bago sa akin. Ito yung red string or lucky red string bracelet na bagong-bago lang. Hindi po ako nagsisell nito. Pero sinishare ko lang po sa inyo kung type nyo rin, gusto nyo rin bumili niyan, yung mga products, it's either mag-a-appear sa screen, sa video, sa ibaba, or sa description. Okay? So, okay, base sa mga cards mo, nasa-sense ko rito is a bawal na pag-ibig kind of relationship. Could be third-party situation, situationship, pwedeng merong kasal na rito. O kasi nakakita ako ng energy ng single, nakakita rin ako ng energy ng taken, legally married, may pamilya, may asawa. Oo, nakakita ako ng card ng bad company, third party. Padre de pamilya, no? Meron dito eh. Merong mga responsibilities dito, merong involved na asawa, anak, basta may pamilya. Kaya ako nasabi na parang may third party, ano. Pero nakikita ko na matindi yung attraction. Matindi ang physical attraction, matindi ang passion between you and this person, kaya lang there is something wrong. Pwede rin merong manipulative energy dito, controlling. Pwede yung person na kadil mo. So, for sure lahat, hindi po kayo makaka-relate dito kasi iba-iba naman ang energies ninyo, iba-ibang istorya ninyo. Kunin nyo na lang kung ano yung part ng reading ko, kung saan kayo nakakatugma. Ngayon, kung wala talaga tumutugma sa inyo, ibig sabihin lamang yan ay hindi po para sa inyo yung reading. Huwag nyo na rin ipilit. Okay? So, ayan. O, pwedeng dalawang scenario nakikita ko. Halimbawa, single ka. O, pwedeng ikaw yung single dito, tas napunta ka sa third party situation. No? O, pwedeng sinasabi niya sa'yo, single siya. Or pwedeng ang alibay sa'yo nitong person na to, oo, may asawa na ako, may anak na ako, pero hiwalay na kami, matagal na eh. Ganyan-ganyan. Para na lang sa mga bata, etc. Or pwedeng ikaw to na pwedeng ikaw, kayong dalawa yung married na, kayo yung mag-asawa rito, kayo yung pamilya. Oo. Pero nakikita ko is marupok na energy. Maaring may temptation kung mag-asawa kayo or magjowa kayo. Pwedeng ikaw yung naging temptation dito, pwedeng yung jowa mo yung naging temptation. Pwedeng ikaw yung third party, pwedeng siya naman yung naging third party sa'yo. Depende, iba-iba yung mga situations po ninyo eh. Basta ang nakikita ko lang dito, sad to say,
Oo, plenty of sex, plenty of physical, attraction, chemistry, passion, pero not enough para sabihin mo na magtatagal yung relationship ninyo, ano? Kasi ang nakikita ko eventually, hindi rin siya yung magiging, happily ever after mo. Hindi rin kayong magkakatuluyan, of course. Lalo na kung may pamilya ka na, may asawa na siya, di ba? Unless ipupush nyo talaga yung annulment, yung divorce, etc. Unless talagang gano'n, di ba? Pero ang nakikita ko rito, whether kayo yung pamilyado na or single kayo, parang nakikita ko hindi talaga siya yung magiging final, yung end game mo or happily ever after. Kasi meron ditong eventually kakalas. Meron ditong eventually huhupa yung naging feelings, no? It only shows na hindi talaga true love ito since parang magkakaroon ng dawn of enlightenment, magkakaroon ng awakening realization na pwedeng na-obsess lang, alam mo yun. Kasi ito yung card na parang magigising na sa reality eh. Marirealize yung mabuti sa masama. Huhupa yung attraction, huhupa yung lust, huhupa yung attachment, huhupa yung obsession, infatuation, ano? Oo, kasi marirealize eventually hindi naman worth it, lalo na kung meron ng pamilyado sa inyo. Ang dami kasing matatapakan, ang daming maaargabyado, alam mo yun, ang daming risk, ang daming obstacles, disadvantages nitong relationship or connection or situationship ninyo. Maaring nagsisinungaling sa'yo tong person na to, hindi niya sinasabi yung totoo, no? Pwedeng nung umpisa pa lang, minanipulate ka na niya, hindi na siya naging truthful sa'yo, ayan, no? Eventually, marirealize mo rin na wala talagang magandang patutunguhan pupuntahan tong relationship. And pwedeng ikaw na rin mismo yung kakalas, lalayo or iiwas dito sa tao na to. So nakikita ko rito mas pipiliin pa na maging single na lang. Alam mo yon, kesa matali ng matagal sa ganitong klaseng connection or situationship, no? O relationship. Hindi ka rin kasi magiging masaya eh. Yun yung nakikita ko eh. Hindi ka rin magiging masaya eh. Kahit na napakaraming dito, plenty of physical tsorbahan, hindi sapat yun. No? Wala kasing security, walang stability ito. Itong connection ninyo. Okay? Yan natin, ano pa. So, pasensya na po at ngayon naman ako'y walang boses pero mga 1 week na makikita ko may migraine. No? Trying my best kahit may sakit ako, masama pakiramdam ko, pinipilit ko namang kumilos. Pero alam mo yun, minsan kailangan talaga nating irespeto yung katawan natin lalo na pag ganyan. Diba? So, mahaba na yung reading natin. Tingnan na natin yung tingnan pa natin yung mga ibang energies bago natin i-close ang ating reading. Wala, hindi na free itong tao na to eh. Okay, hindi na siya malaya. Kung sino man yan, ikaw, siya, kasi nga kasal na. Meron talaga mga bagay na hindi sinasabi sa iyo tong person na to. No? May mga secret siya. Noong una pa lang, hindi na siya naging transparent, hindi niya na dineclare yan. Di ba nakita ko na kanina yun sa mga unang set ng cards? This person is hiding something talaga eh. Noong una pa lang, hindi na siya naging clear, transparent, honest, truthful.
Justice, lumitaw na naman. Lakas sa energy ng Libra. Oo, nung una pa lang, hindi niya na sinabi sa'yo na, taken na siya, may asawa na siya, may sabit na siya. Hindi niya na sinabi yun. Siguro nung huli na lang or nung kalagitnaan na lang, doon mo na lang nalaman. Kaya yung iba sa inyo, pwede naman talagang nabiktima lang kayo nitong tao na to. No? Pero kasi ang lesson dun, bawa na biktima ka na niya. Iba kasi ang dami pa nilang palusot, hindi ko na maalam na may asawa na taken eh. Yung iba pa, nagsisinungaling na lang palusot. Pero iba, hindi talaga nila alam. No? Ngayon, dear, ano pang alibay mo? Nung nalaman mo na, edi dapat tumiwalay ka na. Di ba? Doesn't matter kung kailan mo nalaman. As soon as nalaman mo na hindi tama, hindi dapat. Dapat, kumalas ka na. Lalo na alam mong may legalidad, taken, may asawa na. Hindi na excuse yun. Di ba? Kung kahit late mo na nalaman. Di nung late mo na nalaman, di umiwalay ka na. Nalaman mo na eh. Di ba? Binigay na nga ng divine sa iyo yun eh, para malaman mo anong gagawin mo. So, kanya-kanyang decision yan. Kayong bahala dyan. So, nakikita ko rito, eventually, magkakaroon talaga ng decision making. Titimbangin yung pros and cons, no? Nakikita ko kung ano yung dapat gawin, yung nararapat, yun yung gagawin with the justice card. Pwedeng ikaw yan. No? So, nakikita ko totally magwo-walk away ka na dito sa person na to. Para sa ikabubuti mo at ikabubuti na rin ng lahat, no? Since yun yung just na gagawin, yun yung right na gagawin according to the justice card. Okay? Kasi this is something na maaaring pinag-iisipan mo na rin eh. Worth it ba talaga? Or hindi? Yun na nga yan, nanimbang ka na and eventually magde-decide ka na. Makikita mo na talagang hindi talaga worth it, Ace of Pentacles reverse. O, diba? Hindi talaga worth it, lalo na kung may pamilya na, may asawa na. Kasi bukod sa makasalanan, mali talaga sa batas at sa mata ng langit, mali yun. Okay. So, yan yung mga na-pick up ko. Until next time na lang po, mahaba na yung reading natin. Kita-kits po ulit sa susunod. Bye-bye.